Mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Nagagalak po ang bawat isa. Amen. Kung nagagalak po tayo, tayo po ay tumayo at batiin natin ang ating mga kapatid na may kagalakan. Magbukasan po tayo sa aklat ng Salmo 29 verse 1 to 2. Salmo 29 verse 1 to 2. Sabay-sabay po nating basahin. Purihin ang Panginoon, kayong mga anak ng makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Purihin ang Panginoon ng mga kapuring nararapat sa kanyang pangalan. Sabayin ninyo siya sa kanyang banal na presensya. Amen. Pumunta tayo dito mga kapatid para sa Panginoon. Hindi sa mga nakikita natin. Ito natin yung paningin natin sa Panginoon kasi siya lang yung natin, yung sasambahin itataas sa umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Manaming Diyos na kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay inyong binako sa lugaring ito, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maitaas, mapapurihan, masamba, Panginoon, at makapakinig ng mga banal na salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na sa panibagong kalakasan, panibagong buhay na pinagkalog nito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hindi kayo magkukulang sa mga anak niyo, Panginoon, na handang maglingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat lamang kayo, Panginoon, mapurihin, dakilain, maitaas, madakila sa aming mga buhay, Panginoon, na kayo, Panginoon, makita sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, kumilos sa bawat isang gagamitin nyo sa umagang ito, Panginoon, na hallelujah, na kayo, Panginoon, ang makita, Panginoon, hindi ang mga gagamitin nyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang mahitas lamang, Panginoon. Hallelujah. Na mapapulayan ka namin, Panginoon, maitaas, madakila, Panginoon, banal na pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon, mula sa umpisa, sa MC, sa tithes and offering, Panginoon, sa papaawit, sa mga sasayaw, mga tutugtog, Panginoon, maging sa closing prayer, Panginoon, Lord, kayo, Panginoon, ang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, na magawa namin yung pinakamabuting paglilingkod, pinakamabuting pagsunod po sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang kapuluhan itong gawain na ito, Panginoon, kung wala yung banal na presensya, yung pagsama sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging sa maghahayag ng yung banal na salita, Panginoon. Lord, lukuban niyo po siya ng yung banal na dugo, na maging ang iyong mga salita, Panginoon, ay mai-share niya ng maayos, Panginoon, maging kalakasan namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi kayo nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Hallelujah. Sa inyo lamang ang kapurihan, Panginoon. Sa inyo lamang kadakilaan, O Lord. Hallelujah. Sa inyong kapurihan, kadakilaan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, dadako na po tayo sa pag-aawitan na pangunan tayo ng kapatid natin na si Sister Jeden Garamay. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Dahil po mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po ay magpuri sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you this morning, Panginoon. Hallelujah. Kayo siyang madakila, Panginoon. Kayo siyang maitaas. Kayo siyang maihayag, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Sige po, awitan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Tayo'y lumamig sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo'y lumamig sa ating Diyos. Siyang nagpupusihan at dalamatan. Hallelujah. Tayo'y lumapit sa may basa.
pagpapalad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga pag-ibig, O Diyos, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga biyaya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po, Jesus. Tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y pugdihan, pag-asa ng lahat. Lord, karapat-dapat dahilan ng inyong Panginoon. Kayo aming tagapagligtas. Tagapayo, amang mapagmahal, siya'y pugdihan,
sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kayo po patuloy, Panginoon, na kumilos. Kayo patuloy na manahan sa amin, O Diyos. At tanging kayo lamang po, Panginoon, ang aming itinataas. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give you all the praises, glory, and honor, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang bawat isa ba'y pinagpala ng Panginoon? Kung pinagpala po tayo, sige po, dadako na po tayo sa susunod na bahagi, yung pag-ahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sino pong gustong maghayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sige po, si Brother Sabaran tayo. Salamat sa Panginoon. Nandito ako. Pasalamat ako sa Panginoon dahil nandito malakas. At patuloy sa paglilingkod dahil lang sa Panginoon na nagbibigay kalakasan sa amin. At nandito na salamat sa Panginoon at nakadalo rin ulit ang aking asawa. Muli talaga ang Panginoon dahil napakabuti niya sa buhay namin, sa buhay din ng aking anak, napakabuti niya sa buhay ng aking pamilya. Tunay na yung katapatan at kadakilaan ng Panginoon nandun na naranasan namin sa kabila o Diyos ng mga konting pagsubok, pero nandun yung tapat at dakilang Panginoon sa tunay na nagtatapat at naglilingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Kaya binabalik ko sa Kanya papurit para salamat. Amen. Talagang kung tapat tayo sa Panginoon, mas lalong tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Sino pa po? Ito ako, papasalamat din ako sa Panginoon kasi sa bawat araw na ako'y binabago ng Panginoon na yung mga dati kong nagagawa, na patuloy niya akong tinutuwid ng Panginoon na sa mga maling nagagawa ko. Salamat sa Panginoon kasi na patuloy akong binibigyan ng kalakasan, protection sa aking pagtatrabaho, maging sa aming pamilya. Salamat sa Panginoon kasi sa biyaya at awa ng Panginoon, yung pamilya namin yung parang hindi nagkakasakit. Salamat sa Panginoon kasi talagang kung tunay kang nananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa Diyos lang po ang papuri. Sino pa po? Si Brother Briggs Hera. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil first day po bukas sa trabaho at after po alis isang buong pagpapahinga ay bukas ay magsisimula rin sa pagbabanat ng buto. At salamat po sa Panginoon din po dahil ang aking pamilya po sa Pilipinas hindi po niya pinababayaan bagamat meron pong mga nagkakaproblema sa financial pero naniniwala ako na ang Panginoon ay sapat. At ang Panginoon ang patuloy na nagpo-provide ng aming pangangailangan maging po sa akin sa loob po ng isang buong wala pong trabaho. Pero salamat po sa Panginoon dahil patuloy talaga siya nagtutugon sa mga panalangin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Yun ang po sa Diyos ng pong papuri. Amen. Parati tayong magtiwala sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagsubok, suliranin sa ating mga buhay. Hindi po, sino pa po? Kung wala na po, dadako na po tayo sa pagbibigay na pangunahan po tayo ni Brother Bernard Inis. Purihin ng Panginoon sa umagang ito at tayo dadako na sa pagkakaloob, pagbabalik kaloob. Amen? Handa na po bang bawat isa? Amen! Amen! So, itian muna natin yung ating mga katabi. Handa ka na ba? Sabi mo, handa ka na ba?
Amen. So, sabi nga kanina, tapat ang Diyos. Amen? Sa ating mga buhay. Bago pa tayo magtapat, bago pa tayo nagtatapat, nauna nang nagtapat ang Diyos sa ating mga buhay. Lahat ng pangangailangan natin, kung naniniwala tayo bilang isang Kristiyano, lahat ng gagaling lang diyan sa Kanya. Yung mga blessing na natatanggap na natin, nararanasan natin, nilang pinansyal, physical, lahat nang gagaling diyan sa Lord, di ba? So, ngayon naman, it's a privilege na magamit tayong daluyan bilang pagpapalaan ng Panginoon para pagpalain ng Kanyang gawain. Higit lalo dito sa lugarin ng Lujo. Amen po ba? Amen. So, tayo po yung manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Kawakan po natin ang ating mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa manaming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan po, Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong katapatan, sa iyong habag, mayamang biyaya, higit lalo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na naman po na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa kung kami makapagbalik ng kaloob. Patuloy kong dalangin, O Diyos, na turuan mo palagi ang aming mga puso, Panginoon, na magkaroon ng kagalakan, kasiyahan sa pagbibigay, higit lalo, Panginoon, sa iyong gawain. Patuloy namin ibinabalik, Panginoon, ang mga salapin ito bilang pasasalamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-agapay, pagbibigay kalakasan sa mga pagtatrabaho namin, Panginoon, dito sa lugarin ng Taiwan. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Hindi po kami pinagkulang, O Diyos. Laging sapat ang iyong biyaya sa amin. At patuloy mong ipaalala sa amin, O Diyos, ng pagbibigay namin, Panginoon, na hindi kalugihan. Pagkus ito'y maging pagpapala. Magkaroon pa kami, Panginoon, ng maraming blessing na may share sa iba. Higit lalo, Panginoon, sa iyong gawain dito sa lugarin ng YouTube. Patuloy kong dalangin, O Diyos, na pagpapala, Panginoon, ay patuloy mong ibuhos sa buhay ng bawat isa. Extend the blessing sa pamilya namin sa bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy din namin pinapanalangin, O Diyos, na magamit sila, Panginoon, bilang pagpapala kanilang mga buhay sa iyong gawain doon, O God, sa bansang Pilipinas. At marami pa, Panginoon, kaluluwa o mas lalo pang mapalawak, Panginoon, ang gawain mo, hindi lang dito sa lugarin ng Taiwan, pagkus sa buong mundo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa muli pagkakataon na iyong pinagkalob sa amin. Patuloy mong gamitin ang aming mga buhay, O Diyos, upang maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan, pagkakila, ito pong aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magalak na magbigay sa ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabihin mo nga yung katabi mo na huwag kang matulog. Para matanggap natin ng buong buo yung mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, at tinatawagan ko na po ang mag-ahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito na si Brother M.G. de la Cruz. Purihin ang Panginoon! Amen. Parang hindi ko yung naramdaman ko sa oras na ito.
Tayo ay muli kita-kita at mag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang bawat isa? Mabuti sa biyaya ng Panginoon. Tayo din ako ng Diyos dito upang tayo ay muli, no? Sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Para kanino pa yung gawain na ito? Sa Panginoon. Sa Diyos. Hindi ko sigurado. Para sa Panginoon ang ginagawa po natin. Amen? Amen. Kasi lahat ng ito, no, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naririto. Amen? Amen. Ngayon, kakamustahin ko kayo pagdating sa ating pananampalataya. Kamusta po ang pananampalataya natin sa Panginoon? Lumalakad pa rin po ba tayo ayon sa katuwiran ng Diyos? Amen. Kasama pa rin ba natin ang Panginoon? Amen. 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 Ngayon, ang pag-aaralan natin sa mga oras na ito is all about faith. It's all about faith na alam natin na napakahalaga bilang isang Kristiyano ang pananampalataya. May pagbukasan kayo sa akin, tayo po tayong lahat, sa aklat ng Hebreo. Aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 5 to 6. Ito yung isa sa mga naging example, no, sa mga pananampalataya, no, nung unang panahon in Old Testament. Hebrew chapter 11 verse 5 to 6. Nasumpungan na po ba ng bawat isa? Kita na po ba? Sabay-sabay po nating basahin Hebrew chapter 11 verse 5. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, hindi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita, dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. 6. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat naniniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Puri ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Tayong mandali ang manalangin sa oras nito. Hallelujah! Purihin kayo, Diyos, dakila, tapat, mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, muli, Panginoon, kami, Panginoon, ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon, pinagsama-sama ulit, Panginoon, upang makapagpuri, makapag-aral ng iyong buhay at banal na salita, O Diyos. Ngayon palang, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na lumalapit, nagpapakumumpa, Panginoon, humihingi, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, Panginoon, na nangagaling sa inyo. Patuloy, O Diyos, na kami ay samahan, patuloy buksan ang aming kaisipan, kaunawaan ang aming mga puso, Panginoon. Kung ano ang nais mong sabihin sa mga oras na ito, ay siyang aming matanggap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Malaya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na tumabi sa buhay ng bawat isa na patuloy namin maranasan, Panginoon, ang iyong buhay at banal na presensya, O Diyos. Lahat ito, Panginoon, ay magagawa namin, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ay kasama namin, Panginoon. At lagi kaming magtatagumpay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, O Diyos. Maraming salamat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, makakalakunan po tayong lahat. Ayan. Ako ay mag-aaral is all about faith. Orasan niyo po ako. At matatagalan tayo. Chapter 2? 11. Ayan. Siguro mga quarter to 12. Sabayan tayo ng banal na Espiritu sa oras na ito. Ating pag-aaral. Sabi ko kanina, no? Pag-aaral natin is all about faith. Kamusta po yung faith na meron po tayo? Nagkaapoy pa ba? Or kailangan natin talaga ng tulong ng ating mga kapatid ay higit sa lahat ng ating Panginoon? No? Dito po, no, kung mabasahin po natin ang Hebreo, no? Background lang po tayo, no? Konting kailangan lang po tayo pagdating sa sulat ng Hebreo. No? Dito po, sa Book of Hebreo, ay isinulat upang hikayatin ang mga Kristiyanong Hudyo na nahaharap sa pag-uusig na matyaga sa kanilang pananampalataya
at hindi na bumalik sa kanilang mga tradisyon. Ibig sabihin, dito po, no, may dalawang yung sumusulat, merong itinuturo sa kapwa niyang mga Hudyo. Ito po yung mga Hudyo na kumilala sa ating Panginoong Hesus, at may mga Hudyo na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. So may kaguluhan sa kanilang mga puso pagdating sa kanilang pananampalataya. Ano ba yung dapat nilang gawin? Ano ba yung dapat kong gawin? Ito po ba yung kailangan manampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? O kailangan ko manampalataya dahil sa aking ginagawa? Yung mga tradisyon, yung tradisyon na ginagawa ng mga Jewish, yung mga Judaism, di ba marami po mga tradisyon, yung may mga inaalay pang mga hayop nung Old Testament. No? Yun pa ba dapat kong gawin? No? Pero sabi ng ating Panginoong Hesus dito, no? For it's by grace you have been saved through faith. Tandaan po natin mga kapatid, no? It's not by our works, but by the grace of our Lord Jesus Christ. Yung biyaya at habag ng Diyos, kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang iba naniniwala pa po, dun sabi ko kasi Judaism, kailangan by works. No? Meron pa dapat silang inaalay na hanggang ngayon ay ginagawa pa po nila. No? Pero may mga kumilala sa ating Panginoon ng mga Hudyo na tinanggap nila bilang kanilang Diyos at sarili po nila tagapagligtas. Sabi ko nga po kanina, may dalawang katangian ang alam nilang ang mga Hudyo para sila ay maligtas. Yung isa, saved by faith alone with Jesus Christ, at yung isa naman ay saved by their works. No? May pagkaiba. No? Kaya naguguluhan po sila. No? Naguguluhan yung mga Hudyo kung paano ba sila mananampalataya. No? Kaya tinuturuan po sila. Ngayon, sa ating pag-aaralan, no, sabi nga dito, no, in James chapter 2 verse 26, sabi po dito, buksan po natin. Faith without works is dead. Patay yung pananampalataya na walang halong gawa. O bakit sabi kanina, kailangan, hindi dahil sa gawa natin. Mga kapatid, kaya po tayo, no, nakagawa ng mabuti dahil sa pananampalataya na meron po tayo sa ating Panginoon. No, hindi yung pananampalataya na dahil dun sa ginagawa po natin. Dahil yung pananampalataya na meron po tayo, ibinigay natin sa Diyos, ipinagkatiwala natin sa Panginoon, nasa ating Panginoong Hesus na. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa ating Panginoon. Amen? Yan, mag-intro pa lang po ako. Haba-haba ang intro natin bago yung ating main verse po natin. No? Bakit naisulat in chapter 11? Dahil ipinapakita, no, sabi ko nga kanina, naguguluhan sila, ano ba dapat nila sundin? No, ipinakita in chapter 11, naisulat ito in Old Testament, yung unang panahon, patungkol kay Abraham, patungkol kay Abel, kung paano sila manampalataya sa Panginoon, patungkol kay Noah, patungkol kay Moses. No? Balikan po natin yun. Ano po ba yung mga nandoon? No? Sabi dito, kaya isulat ang chapter 11 to emphasize kung bakit nalugod ang Diyos sa mga taong na tunay na mananampalataya sa Diyos nung lumang tipan. Ito po yung concept of faith. No? Sinasabi po sa Hebrew chapter 11 verse 1. Buksan po natin. Chapter 11, verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, ano ibig sabihin po noon? No? Yung pananampalataya mo, kahit hindi mo pa nakikita, nananampalataya ka na sa Diyos. Nagtitiwala ka sa Kanya na ito yung bagay na makakamit ko dahil sa Kanya. At hindi mo pa ito nararanasan at hindi mo pa ito nakikita. Sa tulong ng Diyos, nananampalataya ka na sa Kanya. Naunawaan po ba ng bawat isa? At hindi mo pa ito nakikita. No? Nananampalataya ka na sa ating Panginoon. For example, no? Sige po, pasok po tayo dito.
Ayan, dito po sa harap. Ayan, dito po tayo sa harap. Ayan. Sabi ko nga po kanina, ang topic po natin is all about faith. Yung pananampalataya na meron po tayo sa ating Panginoon. Amen? Ito po, no? Sabi ko nga po kanina, for example, no? Ako po, alam niyo naman po na ako ay nahirapan maglakad. No? No, ilang mga halos mga isang buwan na ata akong hirap maglakad noon. Pero nanampalataya at nagtiwala ko sa Panginoon na ako ay kanyang pagagalingin. Hindi ko alam kung ano pa yung pwedeng mangyari sa mga susunod kasi ang Diyos lang nakakaalam. Pero nanampalataya ko sa Kanya. Diba? Pero yung paniniwala at pananampalataya ko sa ating Panginoon, pagtitiwala ko sa Panginoon, ay yun yung katiyakan na matatanggap ko yung kagalingan na nagmumula sa Kanya. Ano nangyari? Sabi ko nga kanina, tinanong ako ni Kuya Jerome kanina, okay na yung paa mo kasi nakita kita naglalakad. Mga kapatid, almost. Kaya nung dati nung tumayo ako dito, nasa 70-80%. Ngayon, 95% papunta 100% na. Ako'y nakapaglalakad. Pinagaling tayo ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Eh yung Diyos na nagpagaling sa akin, siya rin yung Diyos na kasama po ninyo hanggang ngayon. Siya rin yung Diyos na patuloy na magpapagaling sa inyo, physically and spiritually. Siya rin ang Diyos na magbibigay sa inyo kung ano yung nararapat at mabuti para sa inyo. Amen? Hindi nagbabago ang Diyos. Mula noon, ngayon, at sa mga susunod pa. Amen? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Amen. Binibigyan din dito ang tunay na pananampalataya ay ang kapanatagan at ang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kahit na ang mga bagay ay para bang napaka-imposibleng mangyari. Ito ay para hamunin at pagtibayin ang mga taga-Hebreo na mananampalataya na dumaan sa mabigat na pagsubok para manatiling matatag sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga kanina, tinutukoy dito, no, kung mabasa ko sa konteksto, no, tinutukoy dito yung mga Hebreo na kung saan hindi nila alam kung paano sila mananampalataya sa ating Panginoon. May mga pagsubok na dumarating sa kanila. No, sabi nga dito, sabi ko nga kanina, no, ito ay para hamunin at pagtibayin ang mga taga-Hebreo na mananampalataya na dumaan sa mabibigat na pagsubok para manatiling matatag sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Jesus. Yung pananampalataya na meron po sila. Na kailangan ipagkatiwala po nila ito sa ating Panginoon. Now, wala nang pong ibang tradisyon o yung mga ginagawa po nila na ano pang pag-aalay. Dahil minsan lang ialay. No? Wala nang iba pa kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Yung kanyang buhay lang po. Wala na pong iba. Amen? Amen. For example po, isa sa mga example po dito is yung story po ni Abraham. Sino po nakakalam yung story ni Abraham? Alam ko, karamihan po alam ano yung story ni Abraham. At paulit-ulit na po na tinatapik dito po, no? Yung story po ni Abraham. No? Dito po, no? Naniwala at nanampalataya si Abraham sa Diyos at sa mga pangako nito na kanyang mismong pinanghahawakan. Nakatingin si Abraham sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Ito po yung hindi po tinitingnan na ni Abraham yung present na nangyayari sa kanya. Bagkos nakikita ni Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya. Nagtiwala siya doon. Di ba? He's a man of faith. He's a father of all nations. Di ba? Si Abraham, no, sinabi ng Diyos na siya ay bibigyan ng anak. Di ba? Ang ginawa ng Abraham, nagtiwala siya sa ating Panginoon. Siya ay magiging ama ng lahat in all nations. No? Nagtiwala siya sa Panginoon at ibinigay sa kanya iyon. It's a man of faith. Kaya sabi ko kanina, kamusta po yung pananampalataya na meron po natin sa Panginoon? There's a doubt? May mga doubt po ba? Yung pananampalataya. Kaya kinakamusta po yung pananampalataya na meron po tayo. Amen? Sabi ko nga kanina, no, nakatingin si Abraham sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita.
Hindi sa present, but in future na gagawin sa kanya ng Diyos. Is a man of faith and father of all nation. That is Abraham. Amen. Amen. Naunawan po ba? Nagsisimula pa lang po tayo. No? Maga pa naman, wala pa naman. Hindi pa lang umaandar yan. Hindi pa lang umaandar. No? Ngayon, no? Isa sa mga example, mga kapatid, isa sa mga example po dito, sino po nakakilala kay Enoch? Taas ang kamay, sino nakakilala kay Enoch? Siguro hindi karamihan, no? Eh, iba, kilala po si Enoch. At yung iba, hindi pa po. No? Kasi bihira lang po mabanggit si Enoch sa Biblia. Kakaunti lang po. No? Bakit? Malalaman po natin yan. Hebrews chapter 11 verse 5. Ang sabi po dito, dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch. Dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi pa po dito, dinala si Enoch sa langit. Hindi siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Anong sabi po dito? Hindi nakaranas si Enoch ng kamatayan. Dahil sa kanyang pananampalataya. No, dahil po sa kanyang pananampalataya. Balikan po natin ang Genesis. Buksan po natin ang Genesis. Chapter 5. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Nandiyan pa sila. Ayan. Sige po. Ayan. Kung nandiyan pa kayo, sige nga. Genesis chapter 5, dito po tayo mula sa verse 18 to 24. Verse 18 to 24. Sino po ang gustong magbasa? Nandiyan pa kayo. Genesis chapter 5, verse 18 to 24. Sino po na nais na magbasa? So, nandiyan pa po kayo. Ang 162 taon gulang na si Jared, isilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon, nagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 962. Nang 65 taon gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Methuselah. Matapos isilang si Methuselah na nabuhay pa si Enoch ng 300 taon, na nagdagan pa ang mga anak niya. Ang panahong iyan, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taon gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Amen. Nabasa po ba? Amen. Kaya ako po binabasa kasi nahihirapan po ako magtagalog ng numbers. Nahihirapan po kasi magtagalog numbers. Sabi ko kagabi, nung hinahanap po namin, hindi ko mabanggit yung, paano ko kung babanggitin? Sabi ko yung 100, tama ba? 162. Yung 962, paano ba? Siyam na raan. Kasi nabubulol ako pag Tagalog na, siyam na raan at 62. Tama ba? Amen. Yung Pilipino tayo, mayroon nahirapan tayo sa ano. Sabi ko nga kagabi, ano na lang, sabi ko, 162, 962, 65, para hindi tayo mabulol. No? Salamat sa ating kapatid na si Felix na nagbasa ng salita ng Diyos. No? Sabi nga dito, si Jared, no, isinilang niya ang anak na lalaki. Sino po? Si Enoch. Matapos isinilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon. At nanagdagan pa ang kanyang mga anak. Namatay siya sa edad na 962. Amen. Yan. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Methuselah. Matapos isinilang si Methuselah, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon.
at nadagdagan pa ang mga anak niya sa panahong iyon. At malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Sino po si Enoch? Anak ni Jared. At malapit sa Diyos. Kung mapapansin po natin, bakit tataka po ng iba, no, yung mga bago, no, na kung saan ay, bakit ang tatagal ng mga edad nila? No, 900 years bago sila mawala, 700, 600, bakit gano'n katagal? No? Yung buhay nila. Bakit kaya ganoon? No? Yun yung binigay ng Diyos sa kanila. No? Pero yung pumasok yung mas matagal pa nga kung hindi nagkasala ang tao. Pero nung nagkasala ang tao, yung mga ninuno natin, sila Eva at Adan, doon pumasok ang kamatayan. There's an eternal life po dati, but nawasak po dahil sa kasalanan ng tao. Na minamana po natin ang tao. The wages of sin is death. Amen? Sabi mga dito, pero, no, kung mapansin po natin, no, dahil sa kasamaan ng tao, na dapat umabot pa ng 900, diba, 800, yung mga edad po nila ngayon, sabi ng Panginoong Diyos dito, dahil nagkasala, nakita niya na sobrang sama ng tao, ang buhay ng tao na lang ay 120 years. In Genesis chapter 6. Dahil sobrang sama ng tao. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ilang taon na lang nabubuhay ang tao. Ha? Yung pinakamataas na. Napansin po natin. 70. Sa Psalms sabi, there's 70 to 80. Nabubuhay na lang yung limit ng tao sa Psalms. No? Pero ngayon po mga kapatid, no, dahil sa maraming mga nangyayari sa paligid po natin, minsan, no, dahil sa mga radiation na nakuha natin sa mga pagkain, minsan, syempre, nagkakaroon ng high blood, maaga pa lang. Diba, nagkakaroon ng sakit, maaga pa lang. Diba, dahil sa kapabayaan na po natin. Diba? Nung kailan lang, no, ako po ay, sabi ko, wow, napawawa ko. Bakit? Kasi, yung lola ko, hindi siya mismo pinakalola ko, yung ate ng lola ko. She is 100 years old. Mahabo siya ng 100 years old. Di ba? Kasi ano ba yung mga kinakain nila? Ano ba yung kinakain nila? Puro gulay. Walang halong anumang chemical. Di ba? Walang halong ibang chemical. 100. Pero sa ibang mga bansa, ay yung di ba may mga mga world record, mga gano'n-gano'n. So, umaabot ng ilan? 110, 120. Yun ang pinakamatagal. No? May mga pero wala na sila ngayon. Pero may mga nabubuhay sa mga na to na umabot pa ng 100 plus. Diba? Nakita ko yung kailan, napanood ko, silang magkakapatid, ilan ba sila? Siyam? Tama ba yun? Siyam? Sunod-sunod sila. Mula sa 70 hanggang 100 plus. Aba, lahat sila buhay. Wow, praise God. Di ba? Lahat sila buhay, sila magkakapatid. Di ba? May mga nauna na sa kanila na mga kamag-anak nila, pero sila magkakapatid na nagmula sa lahi nila, ay buhay. Praise God. Kung tayo mabibigyan ng pagkakataon mga kapatid, kung umabot tayo ng 300 years, ano kaya mga itsura na natin? Pangabutin ako ng asteroid. 300 years. Hindi ko po kasi alam kung paano pa yung, kung paano magbilang ng taon po dati. Paano magbilang ng taon dati? Hindi ko po alam. Pero dito po sinasabi ng Biblia, sinulat ng dito po ng Panginoon, na umabot po na sila mga daang-daang taon in Old Testament. No? Sabi po dito, kung mapapansin po natin, mula sa salinay, mula kay Adan, mababasa po natin na
kay Jared, mula kay, sa pinakauli kay Jared, 962 nung siya ay namatay. Pansin nyo? So mula sa pinakaumpisa, kay Adan, sabi niya dito, ayan. Nang 130 taong gulang si Adan, sila niya kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos silang Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 years at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay sa edad na 930 si Adan. No? Papansin ulit sa pangalawa, no? Dito po, namatay ulit ng 912, namatay ulit ng 905, namatay ulit ng 910. Pero, tapos pagdating dito, hanggang kay Jared na namatay ng 895. Pero pagdating, ito kay Jared 962, pero pagdating kay Enoch, ano po yung nabasa niyo po? Pagdating kay Enoch, hindi siya namatay. Diba? Ang daming nawala, di ba? Nabasa niyo po, namatay sa ganitong edad, namatay sa ganitong edad, namatay. Pero pagdating kay Enoch, hindi po siya namatay. Bakit? Dahil sa pananampalataya na meron siya sa ating Panginoon. Dahil nalugod siya nalugod ang ating Panginoon kay Enoch. Hindi ipinaranas ng ating Panginoon yung kamatayan kay Enoch. No? Hindi ko pa po alam kung ano pa yung isa pang purpose, no, paglayunin ng Diyos kung bakit hindi namatay si Enoch. No? Marami nagsasabi, no, in Revelation na darating siya na kasama ni Elijah na 2 witnesses. No, pero mayroon isang nagsasabi na yung isa ay si Moises na kasama ni Elijah. No? Ang Diyos na po mismo ang nakakalam, no, kung sino po ang mga ilan. Amen? Pero mag-focus po tayo, na mahabang aralin po yun. Pero mag-focus po tayo dito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nabuhay si Enoch ng 300 years at nagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahon iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Kung gaano kalapit, no? Natandaan niyo po, nung 300 taon si Enoch, 300 years pa nabuhay, nadagdagan pa yung kanyang mga anak. Bilangin nyo, alamin nyo kung ilan pa ba yung naging anak niya. Sobrang dami ng anak niya. Babae, lalaki. Siyempre si Enoch, busy yun sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Diba? Sa pagpapakain ng kanyang mga anak. Diba? Sa pag-aruga ng kanyang mga anak. Pero nasira ba yung relasyon niya sa Diyos? Nagkulang ba siya sa Diyos? Kung mapansin natin, sabi ng Panginoon, nalugod ako sa Kanya. Diba? Nalugod ako sa Kanya. Kung ikaw ba naman di ba? Yes, Jerome, di ba? Anak, hindi ko ipaparana sa iyo ang kamatayan. Kukunin na kita. Gusto mo ba? Kakasal muna ako. Kakasal muna ako, sabi niya. Kakasal muna ako. Teka, kakasal muna ako. Kakasal muna ako. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, alam natin may mga purpose pa tayo sa buhay. Amen? May mga purpose tayo sa ating mga buhay. Ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan po tayo dito sa mundo. Ang Diyos mismo nakakaalam kung kukunin ka niya o hindi pa. Hindi tayo nakakaalam nun. Amen? Dito nga no? Kung nabasa natin, kinuha mo na ako, Lord. Ang dami ko pang mga anak. Diba? Si Enoch. Kinuha mo na ako 365 years pa lang. Yung mga lolo ko nga, sila, 900 Diba? Ako 365 years, kinuha mo na ako agad. Wala nang sabi dito na nagreklamo si Enoch. Ang sinabi po dito, nalugod ang Diyos sa kanya. Hindi ipinaranas ng Diyos yung kamatayan sa kanya. Kaya kinuha ko siya. Sino gusto pumunta ng langit? Amen. Sino pong gustong pumunta ng langit? Amen. Amen.
Dalawa na naman pupuntahan natin dito, di ba? Sa langit o sa impyerno. Dalawa lang naman, hindi naman pwede sa o. Ano ka sa impapawid? Namati kayo, papawid lang ako, lipat-lipat lang. Ganun. Dito lang ako, hindi pa ako pwede ayoko ng langit, ayoko ng lupa, dito lang ako, lipat-lipat lang. Mga kapatid, ano, kapag tayo namatay, no, minsan mamatay ang isang tao. After nun, pagkatapos nun, judgment na. Base sa ating mga ginawa. Ano ba yung ginawa natin dito sa mundo habang tayo nabubuhay? Tayo ba'y lumalakad sa layunin ng Diyos? Lumalakad ba tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon? O lumalakad na lang tayo na base sa ating sarili na lamang? Kaya sabi ko po kanina, kamusta yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon? Kaya nga po nung sabi ko, Lord, salamat kasi kahit na ganito po yung nangyayari sa akin, na sa sitwasyon na meron ako, ipinapakita mo pa rin po sa akin kung gaano po ako kamahal. Ipinapakita mo pa rin po sa akin, Panginoon, kung gaano ka katapat. Sabi ko nga po, nung patuto ko, nung kailan, kung nakaraan, sabi ko nga, Lord, sabi ko, kung operahan ako sa oras na ito, ikaw po ang masunod. Pero yung puso ko, gusto kong bumalik sa kampo. Gusto ko manalangin sa camp. Gusto ko maranasan ulit ang Diyos sa camp. Sabi ng doktor, gusto mo bang ma-discharge? Kasi na-confine na po ako nun eh. Yung pumunta ka ng hospital, na hindi mo alam may confine ka na. Pagdating ko doon, sabi ko, ikala ko lang ako, MRI. Sabi ko, hindi, MRI lang po ako. Hindi, ito na yung kamay ko. Tinusukan na kagad ako pang dextrose. Tapos meron na kagad ako room. Pagdating ko doon. Nung nasa naka-dextrose na ako, tapos, ikaan na ako. Nasa 9th floor ako eh. Hindi kami magkaunawa ng mga checkwa. Kahit may pinapakita ko yung hindi, MRI lang. Yung pala, hindi nila alam yung ibig sabihin ng MRI, yung salitang MRI. Yung mismo pinaka-meaning. Yun ang alam nila. Kahit na Google Translation. Si Google, hindi ako maintindihan. Alam pa sa Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alam mo kung nangyari? Si nurse, pumunta sa isang kwarto, pagbalik niya, may kasamang Pinay. Siya nag-translate sa kanya. Di ba, kabuti ng Panginoon. Naguguluhan ka, Lord, tulungan mo naman ako, sabi ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, di kami magkaintindihan ng nurse. No? Kasama ko po yung asawa ko. Ay, tanong explain niya, di niya magkita. Sabi no, gumagano'n na lang yung nurse. Ang ginawa, pumunta doon sa katabi mismo ng station, ng nurse station, lumabas yung Pinay. Yun para yung Pinay, matagal na dito sa Taiwan. Alam niyo kung ilan ang inalaga ng Pinay sa ospital? Sa buong kwarto, 4. Siya nag-aalaga doon, yung Pinay na yun. Pero citizen na siya dito, may asawa siya, check ko. Nagtatrabaho po siya upang mag-alaga ng mga sakit. Sabi niya sa akin, anong kailangan mo? Alam mo, isa pa nga doon, kababayan pa ng asawa ko. Kaya kaunawaan ko sila. Kababayan pa ng asawa ko. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi di mo ko pinabayaan. Kaya nag-explain. Ganito, ganyan. Ngayon, sige, sabi ng nurse, okay, sige, doon ko muna sa kwarto. Hinintay ang doktor, pinag-MRI ako, X-ray, MRI, lahat yun. Tapos balik ako sa room. Tapos tinawag ako, dumating na yung doktor, tinawag ako, ito po yung result, sir. Ito po yung mangyayari na kailangan mong operahan. Sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako gumawa pa po ng hingala. Gusto ko po munang tapusin yung, nag-desert kasi ako na tapusin yung camp. Kasi ang tagal ko nang pinaghandaan yun. No? Pero, ganun yung nangyari sa akin. May umahad lang talaga. No? Sabi ng doktor, ano ba yung gusto mo? Sabi ko, kung ano yung makakabuti sa akin. Pero sabi ko, gusto ko umalis. Lord, tulungan mo. Ano sabi niya sa akin ng doktor? Kasi nakikita niya parang
parang nag-aalangan ako. Hindi na. Gusto mo ba munang ma-discharge? Under medication ka muna. Ngayon, bumalik ako. Ay, sabi ko, Lord, salamat kasi makakabalik ako ng pag-uwi ko sa bahay, nagpake kagad ako. Inayos ko ulit yung mga gamit ko. Nung gabi ngayon, inayos ko ulit yung gamit ko para kinabukasan ready na ako. Diba? Pagbalik ko sa camp, mga kapatid, nung bumabalik ako sa camp, hindi ko napapansin, pinagagaling na ako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya na meron ko sa akin. Diba? Yung pananampalataya, hindi ko alam kung gagaling pa ba ako. Kasi kapag nasa bahay ako, sabi ko, Lord, kung nasa bahay ako, baka kung ano mga nasa isip ko. Kung ano yung, kasi nag-iisa lang ako sa bahay, yung asawa ko ay may trabaho. Pang umaga. Sabi ko, kung mananatili ako dito sa bahay, baka kung ano yung pumasok sa isip ko. Sabi sa akin ni Pastor Julius, mabuti na lang bumalik ka. Kasi kapag ano, baka stress na stress ka na dun sa bahay nyo. Sabi sa akin. Sabi ko, pinabalik kasi ako ng Panginoon. Pinabalik ako ng Diyos. Pinabalik ako ng Panginoon, tapos ko yung mga kapatid. Salamat ako sa Panginoon. Salamat sa mga kapatid ko sa pananampalataya, sa lahat po ng mga anak ng Diyos na nanalangin sa akin. Dahil pinagaling ako ng Diyos. Dahil sa tulong din po ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Diba? Mga kapatid, alam mo kung ano yung bigay sa atin ng Panginoon kapag tayo nananampalataya niya, titiwala sa Kanya? Peace. Kapanatagan. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Dahil siya ang nakakaalam kung ano ang mas makakabuti sa inyo, sa atin. Amen. Sabi nga dito, no? Sabi po dito, maraming anak, sino? Pero kinuha na siya ng Diyos. Naging sagabal ba yung mga anak niya? Yung paghahanap buhay niya? Siyempre, ikaw tatay, siyempre maghahanap ka ng mga pagkain din nila. Di ba? Naging hadlang ba yun? Hindi. Minsan po kasi, mga kapatid, no, maraming nagiging hadlang po kasi kung bakit hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Kasi bakit? Nakafocus kasi tayo dun sa hadlang na yun. At hindi dun sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon ng lamat yung, kumbaga parang nagkakaroon ng lapses pagdating sa relasyon natin sa Diyos. Kasi dun sa mga bagay na inuuna natin, na pansarili lang po natin, at hindi para sa Diyos. Amen? Dito nga, dahil sa sobrang lapit po, ibig sabihin, kapag sobrang lapit ni Enoch sa Diyos, nagtitiwala sa Panginoon at mahal niya ang Panginoon. Sa pananampalataya, mga kapatid, kasama nun, kakibat nun ay ang pagtitiwala. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin, minamahal mo ang Diyos. Amen? Amen. Sabi nga dito, habang sila ay magkausap, ngayon, in Jude, punta tayo ng Jude, chapter 1, verse 14 to 15. Sige po. Sa mga nakakita, sunod dyan pa kayo ulit. Ayan, pwede nyo kong basahin. Sige po. Jude, o Judas, chapter, isa lang naman yung chapter dito. No? Verse 14 to 15. Sige po. Sino pong gusto magbasa? Ayan, sige sa mga estudyante tayo. Ayan, sana magbasa. Ayan, sige. Sige po, ate ko eh. Ayan. Sige po, tayo po tayo. Si Enoch na kabilang na ikapitong henerasyon mula kay Adan ay may propesya tungkol sa kanila. Sinabi niya, makinig kayo, darating ang Panginoon na kasama ng libo-libo niyang anghel. Para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa kanila. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay po ng ating ate Koy. Yan. Ano pangalan ulit ate? Ate Koy? Jerica. Ayan, ate Jerica. Ayan. No? Dito po, habang kausap niya ang Diyos, ang Diyos po kasi ahead of time. Hindi kasi magsasabi ang Diyos na mawalang puwetang mga bagay. Ang sinasabi ng Diyos sa kanya kung ano pa pwedeng mangyari.
Mapapansin po ninyo, kasi alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa mga susunod pa. Diba? Napagkukwentuhan po nila kung ano mangyayari. So, sinabi ni Enoch dito, na propesiya sa kanya ng Diyos, sabi po dito, diba? Na kabilang sa ikapitong henerasyon mula kay Adan, ito yung propesiya tungkol sa kanila. Sinabi niya, makinig kayo. Ito makinig kayo. Makinig po tayo. Darating ang Panginoon na kasama ang libo-libo niyang mga anghel para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. Mga kapatid, dito pa lang, nagsisimula pa lang po ang Biblia. Genesis 5 pa lang po ito. Nagsisimula pa lang po ito. Pero, yung binabanggit ni Enoch ay yung hinaharap na. In Revelation na po. Kung ano mangyayari sa hinaharap. Yung second coming ng ating Panginoon. Sino yung hahatulan niya? Yung hindi kumikilala sa Diyos. Yung humuhusga sa ating Diyos. Amen? Kasi nga, ang Diyos is ahead of time po sa atin. Nalalaman niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kasi ganun yung closeness po nilang dalawa. For example, sabi nga ito, isa sa mga in-example ng isang pastor. Sabi niya, kayong dalawa ay, for example, kayo ay nasa kinder. No? Ano yung tinuturo sa kinder? For example, nagbibilang. Bibilang ABC. Nagbibilang ABC. Bibilang 1, 2, 3, okay, isa, dalawa, tatlo. Okay, sabi na, anong sabi ng aso? Anong sabi ng pusa? Di ba ganun ang turo sa kinder? Di ba? Anong huli ng ibon? Anong huli ng ibon? Tweet, di ba? Di ba? Yun yung tinuturo sa kinder, di ba? Yung mga basic pa lang. Di ba? Mga basic pa lang. Pero magulat ka, yung katabi mo, sabihin sa'yo, kanya, for example, sabi sa'yo, alam mo ba, nung nag-aaral ako ng matematika, katabi mo, yung kinder pa lang kayo, katabi mo, nag-aaral ng matematika, alam mo ba yung x plus y equals xy? Aba! Ikaw ba naman bakit ka? Okay ka lang? Baka sabihin sa'yo katabi mo, okay ka lang? Bakit parang ahit ka sa... Bakit iba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Diba? Ganun ang Diyos sa buhay po natin. Alam niya kung ano yung ahead po na nangyayari po sa atin. At sinasabi ng Diyos upang hindi tayo mapahamak. Kaya nga minsan, di ba, kapag may ginagawa tayo isang bagay, binabalaan na tayo ng Panginoon. Sinasabihan na tayo ng Banal na Espiritu upang hindi tayo mapahamak. Upang hindi tayo mapalayo sa Kanya. Kasi alam niya, kapag ginawa mo yun, lalayo ka sa presensya ng Diyos. Di ba? Kasi alam niya yung mangyayari in the future kapag ikaw ginawa mo yun na hindi nakakalugod sa Kanya. Amen? Naunawaan po ba? Amen. Amen? Ito po, no? Sabi ko kanina, nagkaroon ng propesiya na mangyayari in the future na sinabi ni Enoch sa Genesis pa lang. Sa pasimula pa lang ng libro. Mga kapatid, no? Habang pinag-aaralan ko ito, no? Kaya ako'y nakikinig ng mga paturuan ng mga kapastoran. Kung ano yung mga turo nila. Pastor Paul, turo ng mga, umihingi ako ng tulong sa ibang mga pastor. No? Kung ano ba yung insight po ninyo pagdating dito sa pag-aaral? Wala basta bang humingi ng tulong mga kapatid. No? Basta kung ito ay kalalawak ng ating mga karunungan at kalaman na nangyagaling sa ating Panginoon. No? Mga kapatid, ito po, isa pa. Ito question, no? Meron pala akong question dito. Question! Kamusta ang pananampalataya natin sa Diyos? Yun yung tanong ko po kanina. At sabi ko nga kanina, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay ng 300 years or higit pa, mapapanatili ba natin yung pananampalataya at relasyon natin sa Diyos? Sabi ko nga kanina, no? Kamusta yung pananampalataya natin? Kung mabibigyan pa tayo ng Diyos na mas mahaba pang taon,
Mapapanatili pa ba natin yung pananampalataya natin sa Diyos? Hanggang huli, hanggang wakas. Kasi bakit? Ipinapakita dito ni Enoch kung paano mamuhay kasama ang Diyos at lumalakad na may pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ganun yung relasyon po nila sa Diyos. Si Enoch ang ating Panginoon. Ganun yung relasyon nila. Sobrang dikit. Sandal. Yan. Tapos lumalakad siya kasama ang ating Panginoon. Sabi niya po, Joey, ano yun? Ganun. Yung sobrang dikit. Paano pa isa pang dikit? Kasi ganun talaga, halos hindi mo talaga mapaghiwalay. Sabi ko kagabi, sino may best friend? Pero sabi ng iba, hindi na pala best friend. Yung best friend niya, kaaway na. Ngayon, ano tawag doon? Close friend. Yan. Di ba kasi sabi sa Beshi? Beshi. Ganyan, Beshi Wap. Ano kung anong tawag nyo sa yung matalik na kaibigan, yung malapit sa isa't isa. For example na lang, ganito. No? Kayo mag-close friend, alam nyo kung ano yung buhay nyo sa isa't isa. Diba? Kapag kayo ay, kahit hindi ako magsalita, kilala nyo yung isa't isa eh. For example, no? O, kaya, gamit. Kasi, kapag kayo magkasama, alam nyo na kung ano yung sinasabi nyo. Example, kami dalawang mag-asawa. Alam niyo ba kami dalawang mag-asawa? Kapag kahit kami nag-uusap, nag-uusap kami ganyan, minsan may mga salita kami na hindi namin na, yung parang hindi lumalabas yung tunog, yung sound. Sabi ko, pero alam niya na. Kasi yung ugnayan namin sa puso sa isa't isa. Ganon po tayo sa Diyos. For example, di ba sino may mga beloved dito? Beloved, asawa. Di ba? Asawa. Kahit malayo pa lang. Kahit hindi lumalabas sa bibig, alam na. Kasi andun yung relasyon nila sa isa't isa. Amen? Pero kapag ang kausap, o yung malapit, pero ang kausap, yung karelasyon niya, ganito, pasigaw, ay yung tipong ang lapit-lapit ko sa bibig ko, kapatid, parang ang layo nyo sa isa't isa. Diba? Kasi ang tunay na nagmamahal, no? Kahit na anong sitwasyon na mangyari sa kanila, patuloy niyang mamahalin yung tao. Amen. No? Kahit na malayo yan, pupuntahan niya yan. Amen? Kahit malayo, pupuntahan niya yan. Diba? Makasama ka lamang. Ganon ang tao. Pagdating sa pag-ibig. Diba? Minsan diba? Sabi nga ng isang pastor na sinabi doon sa habang pinapanood ko, sabi niya, may nakasabay daw sila mag-beloved, sumakay ng jeep. Sobrang close nila, holding hands pa pag akit ng jeep. Mga ganun-ganun. Tayo mabitawan. Siyempre, tabi silang dalawa. Ganyan. Nakatulong yung lalaki. Aba, yung lalaki, nakagay-sandaran niya. Tapos sabi ng pastor, tignan mo, hawak-hawak pa niya yung baba. Sobrang closeness. And dami nangyayari sa paligid niya. Example po nung napanood ko kay Pastor. Sabi niya, hindi, kasi sabi niya, nakita kasi niya, nakasandal na yung lalaki, pero yung babae, hawak-hawak niya yung ulo ng lalaki. Ganyan, nakasandal, hawak ka yan. No? Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, hindi sila naapektuhan sa kung ano nasa paligid nila. Alam mo niyo kung bakit? Kasi, ang tinitingnan nila yung relasyon nila nila. Nakapokus sila dun sa isa't isa. Hindi sila naapektuhan doon sa paligid po nila. Amen? Kasi kapag konektado ka sa Diyos, may relasyon ka sa Panginoon, kahit anong makita, kahit anong mangyayari sa paligid mo, nakapokus ka pa rin sa Diyos. Nakapokus ka pa rin sa ating Panginoon, Jesus. Sabi nga dito, walk by faith, not by sight.
Lumakad tayo na may pananampalataya at hindi base sa ating nakikita. Amen? Naunawaan po ba ng bawat isa yung kahalagahan ng faith na meron po tayo, na bigay sa atin ng ating Panginoon? Di ba? Kasi yung pananampalataya na meron po tayo, minsan kasi, ang nangyayari, no, ay, pupunta na naman ako ng church, o doon na naman si kapatid, katampuhan ko yan eh. Ayoko muna. Diba? Ay, siya na naman magtuturo. No? Ayoko. Di mo na ako. Diba? Ganun po, ang nangyayari pagdating sa ano. Minsan, natadamay po natin ang Diyos sa emosyon na meron po tayo. Di ba? Anong kinalaman ng Diyos sa atin? Yung sa sitwasyon na meron ka, personal, ginadamay mo ang Diyos. Pero sinasabi mo, unahin mo ang Panginoon. In Matthew 6:33. Dahil mo sinabi, unahin ang Diyos, unahin ang Diyos. Pero nakita mo lang yung kaaway mo, yung katampuhan mo, hindi ka na umati. Nadamay ang Panginoon. Mga kapatid, kahit anong mangyayari, mga kapatid, huwag na po natin nadamay ang Diyos, yung relasyon natin sa atin. Kasi ang Diyos mismo ang tutulong sa atin upang maayos po yun. Amen? Upang maayos po yun. No? Kaya mga kapatid, no, sabi ko nga kanina, kapag sinabing unahin ang Diyos, unahin ang Panginoon. Amen? Maraming kaparaanan. Maraming kaparaanan. Minsan gumagawa na lang tayo ng dahilan. Amen. Maraming kaparaanan mga kapatid sa mga minsan nagkakaroon kasi tayo. Lahat po tayo may pagtuturo ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat po tayo mga kapatid. Lahat po tayo. Walang accepted. Walang anumang ano yan. Lahat po tayo may pagkukulang sa Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kung bakit tayo naririnig. Sa tulong ng Banal na Spirit. Amen. Diba napakagandang katuruan? Ang mayroong pananampalataya na meron po tayo. Sa mga taong sumasampalataya at kumikilala na may Diyos. Sabi sa 6, ano sabi ulit doon? Sa Hebreo chapter 11 verse 6. Sabi po doon. Hebreo chapter 11 verse 6. Yan, nandiyan pa ba kayo? Amen. Sige po, basahin po ninyo. Kasi nung mga verse 6. Hindi nakakapagbibigay Hindi kayo lugod sa Diyos, ang walang pananampalataya dahil ang sino ang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala kay Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong mahanap sa Kanya. Amen. Nangunawaan po ba? Amen. Tagalog. Tagalog na. Mas maganda kasi kapag Tagalog para mas lalo mag-umiyak. Kung sino, sabi po dito, mga kapatid, no, hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos ang mga taong walang pananampalataya. Lahat ba tayo may pananampalataya sa Diyos? Amen. Lahat ba tayo may pananampalataya sa Diyos? Amen. Amen. Para di pa tayo sigurado sa iba. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Dahil ang sino ang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Lapit na po tayo matapos, mga kapatid. In Hebreo, sabi ko kanina, in Hebreo, no, nakapagbibigay lugod sa Diyos sa mga taong hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos sa mga taong walang pananampalataya. No? Mapapansin po natin, mga kapatid, si Enoch, no, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya na meron siya, may buhay. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sa Genesis pa lang, there is eternal life. Nandun na po yung buhay. There is life sa mga taong nananampalataya sa atin. Panginoon, to those who can please God. Amen? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, anong daladala niya? Buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung sino ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang daladala ng ating Panginoon. Amen?
Sa pamamagitan ng pananampalataya na meron po tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. For by grace you have been saved through faith. No, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. No, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi pwedeng nanampalataya ka lang. No, hindi, nanampalataya naman ako pero wala kang ginagawa sa pananampalataya na mayroon ka sa ating Panginoon. Dapat nakikita po sa atin kapag tayo tunay na nanampalataya sa Panginoon. If you are struggling, mga kapatid, no, magpatulong tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos mismo ang mga katulong po sa atin. May mga gagamitin siya, mga tao, mga kapatid, o mga pastor, na mga pagbigay ng advice po sa atin. Pero ang mas makakatulong po sa atin, ang ating Panginoon. Pagdating sa ating pananampalataya. Amen? Kasi ang faith, kapag ibinaling natin dun sa tao, kapag ang tao ay bumagsak sa kanyang pananampalataya, maaari tayo ding bumagsak. Pero yung faith po natin, kapag ibinaling natin sa Diyos, kahit anong mangyari sa buhay po natin, at anong mangyari sa paligid po natin, mananatili po tayong mananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Ngiti po tayo. Labas natin yung ngiti po natin. Ngayon, bakit po tayo naririto? Para po sa Panginoon. Kasi alam po natin, may ituturo sa atin ng ating Diyos. Dahil alam po natin na may gagawin po sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo pumupunta dito ay para sa Panginoon. At hindi para sa tao. Para sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Salamat tayo. Tingnan mo yung mga katabi ninyo. Magandang ngiti niyan. Kung para sa Panginoon niya, maganda ang ngiti niya. Ngiti tayo, mga kapatid. Kasi ang paturuan ng Diyos, mga kapatid, bagamat may pagtuturo sa atin, may pagpapalo sa atin, pero ang Diyos, bibigyan tayo ng kapanatagan sa puso po natin. Kagalakan na pinaparara sa atin ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, in John 14, verse 15, sabi dito, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kung mahal na po natin ang ating Panginoon, kaya po natin gawin yung para po sa Kanya. Kasi di ba mga sabi ko kanina, kung mahal mo ang isang tao, ang asawa mo, ang karelasyon mo, o ang pamilya mo, gagawin mo lahat para sa kanila. Amen? Di ba ginagawa po natin para, for example, nanliligaw ka. Nanliligaw ka. Diba? Gagawin mo lahat para sa Kanya. Di ba? Ano mo, kapag usaping pag-ibig, na minsan nabubuhayan tayo. Buhayan tayo, magating sa ganitong kwento. Pero mga kapatid, pinapakita po sa atin, yung reflection po mga kapatid, no? Kapag mahal natin ang Diyos, kaya po natin ibigay po para po sa Kanya kasi mahal po natin siya. Ibig sabihin, kapag mahal natin siya, pinagkakatiwala po natin sa Kanya lahat. Umaasa po tayo sa Kanya, di ba? Yung faith na meron po tayo, pinagkakatiwala natin sa Kanya. Hindi pa natin alam yung mangyayari sa inaarap, pero alam ng Diyos kung ano yung mga kabuti po para po sa atin. Di ba? Kapag sinabi ng Diyos na hindi yan para sa'yo, hindi yan para sa'yo. Huwag mo nang ipilit pa. Baka ikalayo mo pa yan sa Panginoon. Pero kapag sinabi ng Diyos, yan ay para sa'yo, yan nakalaan para sa'yo, ibibigay ng Diyos yan para sa'yo. Amen? Amen. Masarap magpuri sa Panginoon kapag tayo ay sama-sama. Di ba? Everywhere, kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Diyos. Kahit na sa trabaho ka, kahit na sa school ka, o kahit na napunta ka, nasa isang lugar ka, kasama mo ang Panginoon. Diba? Kaya kahit na nakagawa ng mali, alam ng Diyos siya at nakikita ka ng Diyos. Hindi ka makita ng tao, pero nakikita tayo ng Diyos. Diba? Ang lawak ng kalangitan kapag hindi tayo makita. Ang Diyos, kung tutuusin, napakalit lang natin sa Diyos. Kita niya ang lahat. Kahit na yung puso po natin, kahit na pinakailalim ng puso po natin, alam ng Diyos po yan. Kung kanino at para kanino tumitibok yan.
Para kanino ba tumitibok ang puso po natin? Sa Kanya. Mga kapatid, no? Para sa Panginoon po lahat. Para po sa Panginoon lahat. Amen. 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 Ayan. Sabi niya, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Dahil yung pananampalataya natin sa Panginoon ay baon-baon po natin hanggang sa huli po natin hina. Diba? Yun po yung dala-dala po natin sa Panginoon. Lord, ang sarap. Kasi yung pagpaparanas mo sa akin. Pero sabi nga ng iba, Lord, kunin mo lang ako. Sabi niba, Lord, huwag mo na. Gagawin pa ako. usapan namin ng dalawang mag-asawa. Kukukunin na ba tayo ng Panginoon? Papayag ba kaya tayo? Wala tayong magagawa, syempre kung kinuha ka na ng Diyos eh. Wala tayong magagawa. Pero kung sa piling at kaya tayo mga pupunta, mga kapatid, congratulations. Kung sa piling ng Diyos tayo mapupunta. Diba? Well done. Napagtagumpayan mo ang daan mo dito sa lupa. Kasama na kita ngayon. At kasama din kitang bababa. Diba? Mga kapatid, no? Ang sarap kapag ang pananampalataya na meron po tayo ay para sa Panginoon. Sa Diyos. Siyang lumikha ng lahat. Buhay na meron po tayo. Hininga na meron po tayo. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Gising ka ba? Parang hindi tayo gising. Sabi nga nila, no? Mag-amen ang tulog. Mga kapatid, no? Sabi nga sa Pedro, palagi natin pinag-aaralan. No, unang Pedro chapter 1 verse 5 to 7. Sige, punta po tayo doon. Unang Pedro chapter 1 verse 5 to 7. Sige po, sino pong nakakita? Kung nakakita, pwede ko niyang basahin. Gusto ko marinig yung aking pinsan. Magbasa. Unang Pedro, chapter 1, verse 5 to 7. Sige po. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat nyong maranasan. 7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. Amen. Purihin ang Diyos. Yan, mga kapatid, nalagay po dito. No? Sa ating mga pananampalataya, hindi po ng palataya sa Panginoon po, okay na. Susubukin po tayo. Kung tunay ba yung pananampalataya na meron po tayo. Kung si Job nga, di ba? Satan makipadaas upang ipagpaalam na kung tunay ba yung servant mo si Job. Di ba? Sinubukan nung nakaaway si Job. Pero nanatili siyang tapat sa kanya. Ang dami nawala sa kanya. Yung anak niya, yung kayamanan niya. Kung anong meron siya, nawala. Nagkasakit pa siya. Diba? Pero nanatili po siyang tapat sa atin. Kasi sino po nagbigay sa kanya ng lahat ng iyon? Kundi ang Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon. There's a struggle po sa ating mga buhay. Mga dumarating po sa ating mga buhay na hindi natin inaasahan.
Sinusubok mo yung pananampalataya na meron po tayo. Kung tapat ba? Totoo ba? Kung mananatili ka pa ba sa akin? Alam ng Diyos siya kung anong in the future. Pero hindi natin alam sa sarili po natin. Pero alam natin, sa oras na ito, patuloy tayong magtatapat, magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Dahil siya ang katulong natin, siya ang katuwang natin, siya ang gagabay po sa atin sa araw-araw. Amen? Amen. Kaya sabi nga, huwag mo alalahanin kung ano yung kakainin mo, ano susuotin mo. Diba? Ang Diyos ang bahala sa atin yan lahat. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Purihin ang Diyos. No? Yan. Tapos na pala tayo. Tapos na pala tayo. Buhay na po ang bawat isa. Tapos na po pala tayo. Ano oras na ba? 11:36. 11:36. Yan. Mga kapatid, no? Sige po, tayo po tayo. Yan. Napakasarap manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Napakasarap. Yung future natin, sa kanya natin pinagkakatiwala. Alam ng Diyos kung ano yung mga kabuti po para po sa atin. At alam ng Diyos kung ano yung pwede natin ipahamak. At alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na pwede natin ikalayo sa Kanya. May mga prayers po tayo na kung saan ay inaasahan natin para sa Panginoon, na may bigay ng Panginoon. Pero hindi lahat tutugunin ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano yung para po sa atin. Kung anong mga kabuti po para po sa atin. Ang gusto ng Diyos, magtiwala po sa Kanya. At ibibigay ng Diyos yung para po talaga. Yung talagang talaga para sa atin. Amen? Kaya manampalataya tayo sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Ano bang struggles ng ating mga buhay? Kaya ang Diyos ay nandyan, handang tumulong po sa atin. Handa po tayo gabayan. Sa lahat ng pagsubok na yan. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng puso, yung buhay ng bawat isa. Ano yung mga struggles sa puso po ninyo, ano mga trials na pinagdadaanan sa buhay po ninyo. Pero isa lang po na kasigurado ko, tutulungan po tayo ng Diyos. Tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Nasabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Nasabi po dito, kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo po siya nakikita, hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Tinanggap na po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. His sacrifice, His body para po sa atin. Yung latay, sa lahat, yung galit ng Diyos na para po sa atin ay ang ating Panginoong Jesus ang sumunod. Para po tayo ay maligtas. Because God, He loved us. Siya ang unang nagmahal po sa atin. Yang sabi nga ng Panginoon, sabi nga po dito sa John, kaya sinabi natin, John 14, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Sabi nga ng iba, mahirap sumunod, Panginoon, kasi marami akong i-give up. Marami pa dapat akong i-give up. Hindi ko kayang i-give up eh. Pero kung mahal mo ang Diyos, kaya mo ipagkatiwala sa Kanya. Amen? Nakabuti ng Diyos. Pati mga buhay. Kung nabuhay sila ng 300 o 500, 600, 700 o ilang taon pa, mga kapatid, yung bigay sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ito yung kasama natin ang ating Panginoon. Mamamatay tayo physically dito sa mundo. Pero after nun, kapag tayo sa piling ng Diyos, hindi na tayo mamamatay pa.
Dala-dala po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. At yung buhay na walang hanggan. Bakit? Kung sinong sasampalataya sa ating Panginoon ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's grace. Yun po ang biyaya ng Diyos na bigay po sa atin. There's a peace na dala ng Diyos. Amen. Mga kapatid, awitin po natin yung una. Ay, pangalawa. Awitin po natin yung pangalawang inawit ko. Amen. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, kamusta po yung pananampalataya na meron tayo? Yung pangalawang katanungan, kung mabibigyan pa tayo ng Diyos na mas mahabang pambuhay, mananatili ba yung pananampalataya natin sa Diyos? Mananatili pa rin po ba yung katapatan natin sa Diyos? Dahil ang Diyos ay tapat po palagi po sa ating mga buhay. Kaya ba natin pagkatiwala sa Diyos ang lahat? Kaya ba natin papurihan ang Diyos sa lahat ng pagsubok na dumating sa atin? Kahit mabigat man yan. No? Yung dala-dala po natin. Pero kung para sa Panginoon, para sa Panginoon. Amen? Awitin po natin ang ating inawit po kanina. Yung pangalawa, mula sa umpisa, pasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa niya sa atin sa mga oras na yun. Salamat sa pag-ibig niyo, O Panginoon. Di man karapat-dapat sa isang katulad ko. Iligtas, sinalaya sa aking kasalanan. Inagay niya patungo sa kanyang katuwiran. Dahil sa biyaya niyo, ako'y naririto, Panginoong Jesus. Maglilingkod sa iyo, Panginoong dakila at tapat, walang katulad. Kayo'y di nagbabago kailanman.
Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, dakila at tapat, mabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming kinakamusta sa aming mga puso, Panginoon. Kamusta ba yung pananampalataya namin sa kung lumalakad pa ba kami ayon sa inyong layunin, sa inyong kalooban, Panginoon. Ikaw lang po, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat na nasa puso po namin, Panginoon. Patuloy na namin dalangin, O Diyos, ng iyong pagsama, pagkilos, pagtuturo mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat sa buhay po namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa anumang pagsubok, Panginoon, na dumarating sa aming mga buhay, may mga nawala man, Panginoon, sa aming mahal sa buhay, Panginoon, may mga nagkasakit man, Panginoon, patuloy kaming maniniwala, mananampalataya sa inyo, O Lord God, na sila, O Diyos, na kami, Panginoon, ay iyong sasamahan, kami, O Diyos, ay iyong pagagalingin, Panginoon. Patuloy mo yung paranas sa aming Panginoon. Palagi ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Yung kapanatagan, Panginoon, na hindi kayang mabigay na kahit na sino man, Panginoon, kundi sa inyo lamang, O Diyos. Yung kagalakan, Panginoon, na hindi kayang ibigay na anumang material na bagay, Panginoon, kundi galing sa inyo, Lord. Dahil lahat ng ito, Panginoon, is eternal, Panginoon. Ito ay pangwalang hanggan, Panginoon, na makakamit namin, Panginoon, dahil sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami, O Diyos, ay patuloy mong hinahawakan, patuloy mong sinasamahan, Panginoon, sa aming lakarin, Panginoon, sa aming pananampalataya, O Diyos. At itong pananampalataya na meron po kami, Panginoon, patuloy mo, O Diyos, na pag-alabin, pag-uhawin, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy mo, O Diyos, na aming panghawakan ang iyong mga pangako mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panghawakan namin ito, O Diyos. Dahil ikaw, O Diyos, ay tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang nakakita ng lahat, Panginoon, in the future, Panginoon, kung ano ang mas makakabuti po sa amin, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon. Kung gusto mo lang, O Diyos, ay magtiwala at manampalataya kami sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Salamat sa walang hanggang kapatawaran. Patuloy na pagpapatawad mo sa amin, sa aming mga buhay. May kamalian man, Panginoon, pero patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming pinapalo, Panginoon. Patuloy mo kaming binabago araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Yung po, awitin po natin ulit mula sa umpisa. Na inawit po natin. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig niyo, O Panginoon. Di man karapat-dapat sa isang katulad ko. Iligtas, pinalaya sa aking kasalanan. Hinga-hinga patungo sa kanyang katuwiran. Dahil sa biyaya niyo, ako'y naririto, Panginoong Jesus. Pagpilin mo sa inyo, ating mga mata para sa Panginoon. Panginoon, dakila at tapat.
O Diyos. Amin sa inyo, O Diyos, ihahayag. Amin sa inyo, O Diyos. Amin sa inyo, O Diyos, ihahayag. So, bigyan natin mataas na pagpupuri ang Diyos sa buhay. Salamat tayo sa ating Panginoon. Salamat at biyaya ng Diyos. Pagpipili sa ating kakaligtasan at binitan ng Diyos at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat na kami, O Diyos. O Panginoon, ay aming naranasan sa oras na ito, Panginoon. O Panginoon, na hindi matapos, Panginoon, yung pagpupuri namin sa iyo. Hanggang sa huli namin hininga, hanggang sa huli namin buhay, Panginoon. Kami, O Diyos, ay magpupuri, magtatapat at maglilingkod at mananampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At patuloy namin pinadalangin, Panginoon, kung sino man may mga sakit, karamdaman sa oras na ito, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang bawat narinig po ng Panginoon namin, Panginoon, nagagaling sa inyo, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay patuloy po namin isang pamuhay, Panginoon. Panghawakan po namin palagi, Panginoon, ang iyong pangako po, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, dahil tapat ka na nangako, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat. Minsan pa, patuloy pasalamatan ng Panginoon, palampak ng papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin na may kalakip ng pananampalataya. In mighty name of Jesus, we pray. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi na, Amen! Patuloy tayong tumayo. Salihan natin ang ating gawain. Panginoon, maraming salamat, O God. Patuloy na lumalapit sa inyo. Ama, napakabuti, napakadagilan, O God, sa umagang ito, O God. Salamat, O God, dahil niremind niyo, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Kung paano higit naman ang palataya sa inyo, Panginoon. At maranasan na lagi, O God, na dakilang biyaya niyo po sa bawat isa. Lagi niyo kami turuan, Panginoon, na higit na laging lumapit sa inyo. Ganun din, O God, sa inyong anak, O God, na ginagsuman. Alam ko ang ino na nilalaman na kanyang puso, O God. At desire niya lagi na makapaglingkod po sa inyo, O God. At ganun, Panginoon, na kanyang kagalingan lagi, O God, ay patuloy, O God, na makita niya, O God, sa inyo, O God, na laging umasa, O God, sa kanyang buhay, sa kanyang buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din, O God, na kami pong narito, O God, na kung gano'ng kainingatan, O God, na papunta dito, O God, ay higit ang pag-iingat mo, O God, na daladalahin yung banal sa ito, O God. Na patuloy, O God, na manatili, O God, hindi sa mga nakikita namin, kundi, O God, sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat, O God, sa katagumpayan ng iyong gawain. Sa umagang ito, ibinabalik namin ang pinakamataas at papuri at pagsamba sa tamang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.